Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans. Saan mang panig ng mundo, ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon. Ito po ay sa pagitan ni Brian Norman Jr. kontra Jonelson Bocachika Figueroa. Fight schedule po ng mga ito, Marso 2, 2024. Nagaganapin naman ang bakbakan sa Turning Stone Resort and Casino, Verona, USA. Maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis. Isama natin ang comparison dahil doon pa po lamang sa comparison makakakuha na kayo ng idea kung sino papaboran nyo sa panalo at malaya kayong mag-predict din sa laban. I-komento nyo dyan sa baba mga kaibigan ang prediction nyo. Bagamat naghahayag po ako ng sarili nating prediction, fight analysis, pero mas maganda mga kaibigan kung sino ba talaga ang papaboran nyo sa panalo. I-komento nyo sa baba at ating pag-uusapan yan. Okay, ngayon, dahil sa magkaroon tayo ng comparison, ibig sabihin, kailangan nating alamin ang konti mga background sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, experience sa laban, galawan sa ibabaw ng ring. Na kung saan po mga kaibigan, bago natin simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa Dong Sports PH, inaanyayahan ko po kayo na sana supportahan po nyo ang ating munting channel sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and pag-share po. Para naman po sa parokyano na sa Dong Sports PH, para po sa subscriber na patuloy pong sumuporta sa ating munting channel, ako po ay taos-pusong nagagalak at lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan at kapamilya. Kaya naman po mga kaibigan, simulan na natin. Unahin natin ang sa panig nitong si Jonelson Bocachika kung ano ba ang mayroon sa boksingirong ito. Itong si Jonelson Bocachika Figueroa po mga kaibigan, bago lumaban as a professional boxer, dati po siya lumalaban din sa amateur kung saan may impresibong kartada doon na 60 wins with 5 losses lamang. So maganda kanyang record sa amateur boxing. Ngayon dito naman sa professional boxing, ang boksingero ito ay may impresibong kartada din po na 17 wins with 11 wins coming by way of knockout. May 2 talo lamang at may nag-iisang tabla. May edad lamang ito na 25 anyos at ang height 5 foot and 10 inches o 178 cm. Reach 72 inches o 183 cm. Orthodox ang kanyang stance ng nutrition nito ay 64.71%. Last fight nitong si Jonelson Bocachika, Nobyembre 1, 2023. Comeback fight din niya yun mga kaibigan. Alberto Palmita ang kanyang nakalaban na kung saan natalo sa comeback fight niya itong si Jonelson Bocachika Figueroa by unanimous decision po mga kaibigan. Sino ba ang kauna-unahang boksingero ang nagpalasap ng talo kay Jonelson Bocachika? Mga kaibigan, si Royman Villa po noong Septembre 2022. So matagal-tagal din palang hindi napapalaban itong si Jonelson Bocachika matapos talonin ni Villa by unanimous decision dahil Septembre 2022, comeback fight niya Nobyembre 1, yun nga, Nobyembre 1, 2023. So, matagal-tagal na mga ilang buwan din pala ang kanyang pagpapahinga po mga kaibigan at natalo pa sa kanyang comeback fight po mga kaibigan itong si Jonelson Bocachika Figueroa. Ngayon, bagamat nasabi ko na ang kanyang pinaka-main background which is lumalaban sa amateur, nagsisilbing experience niya yan, dadako tayo sa kanyang experience naman sa professional boxing, na kung saan po mga kaibigan, paano natin iyan malalaman? Malalaman natin yan sa uri ng kanyang mga nakalaban na or kinalaban na mga kaibigan. At nangunguna si Royman Villa. Sino ba itong si Royman Villa? Mga kaibigan, isa po itong knockout artist si Royman Villa. Na kung saan, bago sila magharap ni Jonelson Bocachika Figueroa, future world title challenger itong si Royman Villa. Na kung saan, matapos talunin ni Royman Villa itong si Jonelson Bocachika, ang nakalaban na ni Royman Villa ay si Jeron Ines, na kung saan po mga kaibigan, kung di ako nagkakamali, IBF interim sa welterweight division, dahil itong si Royman Villa natalo by technical knockout sa kanyang laban kay Jeron Ines, at itong si Jeron Ines naman ay inelevate bilang bagong kampiyon sa pangkalahatan sa organisasyon ng IBF po mga kaibigan. Tinanggal kay Crawford yun. Ngayon, pagdating naman sa ranking nitong si Jonelson Bocachika Figueroa, mga kaibigan, source natin na boxing scene sa kanilang ranking sa 4 major title belts,
1 to 15 sa ranking nila, hindi ko nababasa itong si Jonelson Bocachica Figueroa. Ngunit ang kanyang mga kinalaban itong huli, last 2 fights, Raymond Villa at Alberto Palmita ay nasa ranking po yan. So, ang huling mga naging laban ni Jonelson Bocachica Figueroa ay ang mga boksingero na nasa ranking. Kumbaga mga kaibigan, mga D-calibreng boksingero po ang kanyang mga kinalaban itong huli. Ngayon, dadako tayo sa skills na taglay nitong si Jonelson Bocachica Figueroa. Boxer-puncher po ito mga kaibigan, na kung saan taglay ang mga galawan na ating babanggitin. Pressure fighter style. Pwede siyang maging pressure fighter style. Ibig sabihin, aabante. Willing sa brulan o tututo na bakbakan. May defensive style, which is yung kanyang pagbabakpedal. May counter-punching ability, take note. Volume puncher din ang boksingerong ito. Taglay ang timing, power at accuracy. Ngunit, ang kakulangan naman nitong si Jonelson Bocachica Figueroa ay ang depensa. Na kung saan po mga kaibigan, malimit na matatamaan ang boksingerong ito sa mukha, sa katawan. Ganyan. Hindi ito mas higpit sa depensa. Ngunit, may tibay. Bakit ko ba nasabing may tibay? Dahil nung napalaban ito kay Ron Manvilla, buong akala ko knockout ang kanya sasapitin po mga kaibigan dahil bagsak siya. Talagang nasulidan siya doon. Pero nakarecover ito at natapos pa niya ang buong round schedule sa kanilang bakbakan po. At yun nga, nauwi lamang sa puntusan kung saan tinanghal na panalo si Roman Villa by unanimous decision sa kanilang bakbakan po mga kaibigan noong 2022. So, may tibay. Oo, may kunat. Bakit ko hindi diniritso na makunat ang boksingerong ito? Marunong bumagsak, marunong bumangon. Mga kaibigan, hindi sa lahat, ibig sabihin lamang yan, hindi sa lahat ng pagkakataon ay matibay ang isang boksingero. Malalaman lamang natin kung talagang matibay ang boksingero once na yan ay magretiro na sa boxing na kung saan hindi man lamang nakatikim po ng knockout. Katulad ng ating kababayan, dalawang kababayan natin, hindi mga tumbahin yon. Si Jerwin Angahas at si Jonas Sultan. Hindi yon mga tumbahin na boksingero. Pero for the first time sa kanilang karera sa boxing, nakatikim sila ng knockout sabay. Oo. Si Jerwin Angahas, ni-knockout ni Takuma. Tapos si Jonas Sultan, ni-knockout ni Masuda. So, mga kaibigan, binago ko na ang salitang matibay. May tibay lamang. Dahil ang salitang may tibay, ibig sabihin lamang noon, hindi sa lahat ng pagkakataon matibay. Okay, ngayon, dadako na tayo sa panig naman ni Brian Norman Jr. Ang boksingerong ito, bago pumasok bilang professional boxer po mga kaibigan, lumalaban din sa amateur na kung saan may estimated na record ito ng 150 total fights. Bakit estimated lamang ang sinasabi ko rito mga kaibigan at hindi yung specific na record talaga niya sa amateur? Dahil yun lang po ang nakita ko sa mga website na kung saan sinuri ko kung lumalaban nga ba sa amateur boxing itong si Brian Norman. Oo, mayroon siyang 150 total fights. Hindi lamang sinabi kung ilan ang kanyang naipanalo at naging talo doon sa kanyang paglalaro bilang amateurista sa boxing po mga kaibigan. At idagdag natin sa edad na 15 anyos, itong si Brian Norman Jr. ay nakipag-sparring na kay Tank Davis. Alam naman natin kung gaano kadelikadong boksingero si Tank Davis. Bagamat sa sparring mga kaibigan ay hindi totohanan. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi ka masasaktan. Masasaktan at masasaktan ka. Bagamat, siyempre, alam naman natin na nasa world ranking or isang world champion itong si Tank Davis na nakipag-spar noon kay Brian Norman. Mga kaibigan, ang masasabi ko lamang, siyempre, si Tank Davis nag-a-adjust yan. Hindi niya tinutudo talaga, pero sinasaktan niya ang kanyang kaspar na isang 15 anyos pa lamang na Brian Norman. So, isang magandang karanasan yon para kay Brian Norman. Ngayon, dadako tayo sa kanyang professional boxing career. Ang boksingerong ito bilang professional boxer, may impresibong kartada din naman na 25 wins with 19 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad lamang na 23 anyos at ang height nito ay 5 foot and 8 inches o 173 cm. Reach 72 inches o 183 cm. Orthodox ang iyang stance, knockout ratio 76%. Huling lumaban itong si Brian Norman noong November 16, 2023. Nakalaban niya si Quinton Rondal o Randal. Noong saan po mga kaibigan ay panalo ni Brian Norman ang kanyang laban kay Randal by unanimous decision. Eksperyensya o karanasan nitong si Brian Norman sa professional boxing dahil ang kanyang pinaka-background ay amateurista siya sa
sports na ito. Mga kaibigan, ang matitinding na kalaban nitong si Brian Norman kung saan para sa akin nakapagbibigay sa kanya ng magandang karanasan ay ang mga laban niya kay Jesus Antonio Perez Campos, Quinton Randall, na kung saan po mga kaibigan para sa akin nakapagbibigay nga sa kanya yon ng magandang karanasan, lalo na't mas matangkad sa kanya itong si Quinton Randall, na kung saan po mga kaibigan isang mahigpit na technical fighter si Randall po mga kaibigan. Ngayon, dadako tayo sa ranking dito sa 4 major title belts sa welterweight division. Mga kaibigan, rank 10 sa WBO itong si Brian Norman. Doon pa po lamang siya naka-ranking. Ngayon, dadako tayo sa kanyang skills. Boxer puncher din po mga kaibigan, na kung saan, katulad ng mga nasabi ko sa panig ni John Nelson Bukachika Figueroa, pwede siyang maging French fighter style, willing sa brulan o tututo na bakbakan, may defensive style, which is yung kanyang pagbabakpidal, at may counter-punching ability din. Take note, may pagka-agresibo itong si Brian Norman. At epektibo ang kanyang in and out, at take note, volume puncher din ito. Oo, kumbaga, masipag kung bumato ng suntok, mga kombinasyon, at taglay ang power, timing, at accuracy. Kakulangan, butas sa depensa din po mga kaibigan, na kung saan delikado pag na-counter ang galawan nitong si Brian Norman. Okay, ngayon dadako na tayo sa ating comparison dahil nasabi na natin ang konting mga background sa magkabilang panig na kung saan detalyado po mga kaibigan. Okay, sa padating sa edad, parehong nasa prime ang dalawang boksingero. Bagamat papasok pa lamang sa prime talaga itong si Brian Norman, which is 23 years old po mga kaibigan, pero tandaan natin 25 years old lang din si John Nelson Bukachika. So pareho silang nasa prime po talaga, or nasa prime, dahil papasok pa lamang sa pagka-prime po talaga si Brian Norman. Ngunit itong si John Nelson Bukachika Figueroa, 25 years old na sa kanyang prime po talaga mga kaibigan. So hindi po magkakalayo ang dalawang boksingero. Ngayon, dala ko tayo sa kanilang height and reach advantage. Mga kaibigan, pagdating sa height, mas matangkad ng 2 inches itong si John Nelson Bukachika Figueroa. Pero hindi natin alam, sa paglipas ng mga taon o panahon, itong si Brian Norman, dahil edad lamang 23 anyos, tumatangkad pa po ito mga kaibigan. So, hindi piho kung gaano nga ba katangkad itong si Brian Norman sa ngayon, mga kaibigan. Ngunit, dito sa kanilang reach, magkapareho lamang 72 inches o 183 cm. Orthodox pareho ang kanilang stance, knockout ratio lamang po si Brian Norman, which is umabot po ng 76% ang kanyang knockout ratio, samantalang itong si John Nelson Bukachika Figueroa ay may knockout ratio na 64.71%. Na kung saan po mga kaibigan, bagamat lamang sa power si Brian Norman, may laban na power din itong si John Nelson Bukachika Figueroa. Ngayon, sa kanilang activity, parehong aktibo ang dalawang boksingero dahil sa last part ng taong 2023 ay nagkaroon pa po sila ng mga naging laban na kung saan matatawag nating aktibo ang dalawang maglalaban po mga kaibigan. Pagdating sa kanilang karanasan, so sa karanasan naman po mga kaibigan, hindi na rin po magkakalayo dahil ang pinaka-fundamental or ang pinaka-pundasyon nila dito sa boxing ay ang paglahok nila doon sa amateur. Ngunit sa uri ng mga kinalaban dito sa professional boxing scene, kung mas nakakalamang si John Nelson Bukachika Figueroa dahil napalaban sa kay Roman Villa, na kung saan itong si Roman Villa nga, bago ang laban nila, future world champion pa po lamang itong si Royman, future world title challenger pa po lamang itong si Royman Villa. Dahil pagkatapos ng laban nila nga ni Royman Villa at John Nelson Bukachika Figueroa, isang world title bout na ang sinalihan ni Royman Villa po mga kaibigan. Ngayon, dadako tayo sa kanilang skills mga kaibigan. Pag sa skills naman tayo, ay hindi po magkakalayo ang dalawang boksingero dahil parehong boxer-puncher. 50-50 po mga kaibigan. So sa pangkalahatan, ang kalamangan lamang ni Brian Norman Jr. ay ang power. Sa panig naman ni John Nelson Bukachika Figueroa, height at syempre may power din na panlaban po mga kaibigan. So para sa akin, matinding labanan ito dahil hindi po magkakalayo ang dalawang boksingero. Para sa akin nga, 50-50 sa comparison ang dalawang maglalaban. Okay, idagdag pa natin ang ranking sa BoxRec. BoxRec po mga kaibigan, ang source natin, courtesy sa BoxRec, na kung saan doon tayo kumuha ng ranking naman. Sa ranking ng BoxRec, sa mga boksingero na lumalaban sa welterweight division, umaabot po sila ng 2,204. Si Brian Norman, rank 19. Sa panig na John Nelson Bukachika Figueroa, sa 2,204 na mga boksingero na lumalaban sa welterweight division. Sa pangkalahatan po yan sa buong mundo.
na mga boksingero lumalaban sa welterweight division. Pang 104, itong si Jonelson Bocachika Figueroa. Ngayon, sa bansang Amerika naman, pang ilang ranking ba itong si Brian Norman? Pang 8 po siya sa 389 ka mga boksingero na lumalaban sa welterweight division dyan sa bansang Amerika. Si Jonelson Bocachika, which is Amerikano din naman ito mga kaibigan, pang 22 po siya sa 389 ka mga boksingerong lumalaban dyan sa Amerika sa welterweight division. So mga kaibigan, yan ay statistika lamang sa magkabilang panig. So nakita nyo na, kung titingnan natin, pagdating sa ranking, lamang na lamang si Brian Norman. Oo. So mga kaibigan, pwedeng gamitin nyo yan sa inyong sariling prediction sa laban. Nasa ranking siya. Pero sa pangkalahatan, mula sa kanilang physical appearance, experience at galawan, hindi po magkakali, which is 50-50. Kaya pala isipan ito sa mga katuwid. Para sa akin, hindi ito madaling laban sa panig ni Brian Norman maging sa panig ni Jonelson Bocachika Figueroa. Dahil kailangan ni Brian Norman mapanatili ang kanyang pagka-undefeated. Sa panig naman ni Jonelson Bocachika Figueroa, kailangan din niyang manalo dito sa laban na ito ngayon dahil nasunod-sunuran siya ng talo. Kailangan niyang makabalikwas mga kaibigan. Dahil kung masunod-sunuran siya ng talo, bababa siya sa, kung kasama man siya sa ranking, mas bababa siya. Oo. Maaring sa 1 to 15, nasa pang 20 ito, kundi mga ganyan. Pero yun nga, pag natalo pa siya dito mga kaibigan, medyo mabigat na yun para sa kanyang karera sa boxing. Ang masunod-sunuran ng 3 talo. O mga kaibigan. Kaya ngayon, matinding laban ito. Ang isa nais mapanatili ang kanyang pagka-defeated, ang isa nais niyang makabalikwas sa sunod-sunod na talo noong 2022 at 2023. Okay, ngayon dadako na tayo sa pinaka-content natin, which is prediction sa laban. Mga kaibigan, prediction ko dyan, Brian Norman by technical knockout sa ikapitong ng round ng kanilang bakbakan. Kung sakaling hindi magawa ni Brian Norman na may knockout itong si Jonelson Bocachika Figueroa sa kanilang bakbakan, kumawi sa puntusan, sa tingin ko, Brian Norman pa rin gamit ang kanyang pagka-agresibo, power, na kung saan pwede niyang maidumina ang buong laban po mga kaibigan. Pero tandaan natin, parehong may mga kamay, parehong nag-iinsayo, parehong pinag-aaralan nila ang galawan sa magkabilang panig. This is boxing. Anything can happen. Maraming pwedeng mangyari dyan na taliwas sa aking mga inaasahan. So, dito naman sa panig ni Jonelson Bocachika Figueroa, dahil matangkad ito, boxer-puncher ito, may power ito, may chance din siyang makuha niya ang panalo by knockout. Mga anong round kaya? Depende kung paano niya ma-adjust na mapatamaan niya sa counter itong si Brian Norman po mga kaibigan. Kung baga mga kaibigan, kung masamantala niya ang kakulangan din sa depensa ni Brian Norman. Oo. At kung sakaling mawi sa puntusan, may laban pa rin po itong si Jonelson Bocachika Figueroa. Bakit? Gamit ang kanyang height, gamit ang kanyang pagka-boxer-puncher, gamit ang kanyang pagka-volume puncher, gamit ang kanyang power, pwede rin niyang maidumina ang buong laban na kung saan malaki rin ang posibilidad na maipanalo niya ang laban po mga kaibigan. Kaya, dyan sa laban na yan, hindi po kagulat-gulat kung sakaling ma-upset o matalo si Brian Norman sa kanilang bakbakan. Bakit nasabi kong upset? Dahil po pagdating sa ranking, yun nga, malayo ang agwat ng dalawang boksingero. Kaya naman mga kaibigan, kung matalo dito si Brian Norman, hindi ako magugulat, hindi ako magtataka dahil sa comparison natin mula sa kanilang physical na appearance, sa kanilang experience sa laban, sa kanilang galawan, may laban at may laban po si Jonelson Bocachika Figueroa. Pagdating sa depensa, pareho silang may mga buta sa depensa na kung sino po ang may magandang estratehiya na makapag-adjust sa galawan ng magkabilang panig at makakuha ng magandang counter ay siyang may posibilidad na manalo sa bakbakan na ito. Kaya naman mga kaibigan, abangan natin. Magandang laban po ito mga kaibigan. Dahil sa tingin ko si Brian Norman at Jonelson Bocachika Figueroa ay hindi nagtataglay ng sweet science of boxing. Oo, kasi sa mga huli nilang laban, walang mga sweet science of boxing na kanilang sinusunod mga kaibigan. Yung hit no hit.
Kaya ma-action po at magandang laban ang ating masasaksihan. Hanggang dito na lamang ito, Pandong Sports PH. Maraming salamat po.